Thank you, Dr. Raul Felipe and Dr. J. Bernardo, for a very interesting discussion and for sharing your expertise upang mas maintindihan ng lahat ang tungkol sa PAD. Ang kaugnayan mula puso hanggang paa at panganib ng baradong dugo. Maraming salamat din po sa ating audience via Zoom and Facebook sa inyong aktibong pakikilahok sa talakayan through our chat box. We hope that this lecture provided you with very helpful information about peripheral arterial disease. Before we go, pinapaalalahanan po namin ang lahat that this virtual PAD lay lecture series can be viewed again in the Facebook PAD Awareness PH page. Please continue to share and spread awareness about PAD. Thank you for being with us this evening. Keep safe and God bless everyone. Alamin ang totoo. Alam niyo ba na 12 hanggang 14% ng populasyon ng tao sa mundo ay dumaranas ng peripheral arterial disease? Higit na mas mataas ang bilang ng mga taong may PAD kaysa sa bilang ng mga taong may congestive heart failure at cancer. Pero paano ba maiiwasan ang pagkakaroon ng PAD? Ang PAD ay pangkaraniwang naiiwasan sa pamamagitan ng malusog na pamumuhay at wastong paggamot. Regular na mag-ehersisyo. Ito ay makatutulong upang magkaroon ng mas mabuting kalusugan. Huwag manigarilyo upang maiwasan ang paninikip ng mga ugat at masiguro ang tamang pagdaloy ng dugo sa katawan. Kumain ng wasto. Ang mga masusustansyang pagkain ay nakatutulong upang maging malakas ang resistensya ng katawan laban sa mga sakit. Ito rin ay nakatutulong na maging normal ang timbang ng katawan. Kumonsulta sa inyong doktor at magpagamot kung ikaw ay may diabetes, hypertension o high cholesterol level. Paano maiwasan ang pagkakaroon ng PAD? Magpatingin na sa inyong doktor at alamin ang tamang paraan upang labanan ang PAD. Tinatayang 20 hanggang 50% ng mga taong may peripheral arterial disease o PAD ay walang sintomas. Ito ay dahil sa ang pagkapal ng plaque ay hindi palaging nagdudulot ng pananakit ng mga binti o ng pamumulikat nito. Tandaan na ang pananakit o pamumulikat sa binti ay hindi normal na palatandaan ng pagtanda. Kaya paano ba matutukoy kung ikaw ay may peripheral arterial disease o PAD? Isa sa mga paraan upang malaman kung ang isang tao ay may PAD ay sa pamamagitan ng Ankle Brachial Index Screening o ABI screening. Ano ang ABI screening? Ang ABI screening ay isang simpleng paraan upang matukoy kung ang isang tao ay may PAD. Maaaring imungkahi ng iyong doktor ang ABI screening kung ikaw ay nakakaramdam ng pananakit ng binti habang naglalakad o kung ikaw ay may iba pang risk factors para sa PAD. Gamit ang isang hugis lapis na ultrasound device na tinatawag na Doppler, kinukuha at inihahambing ang blood pressure sa braso at blood pressure sa bukong-bukong. Ang 1.01 hanggang 1.14 na resulta ng inyong ABI ay nangangahulugan na normal o maaaring wala kang PAD. Ang ibig sabihin ng resulta na 0.91 hanggang 1 ay borderline PAD. Kung ang resulta ng iyong ABI ay 0.41 hanggang sa 0.90, ibig sabihin ay ikaw ay mayroong bahagya o katamtamang PAD. Ngunit ang resulta ng 0.40 o mas mababa pa ay nangangahulugan na maaaring mas malala na ang iyong PAD.
Kung ang ABI ay nagpapakita ng abnormal na ratio sa pagitan ng presyon ng dugo ng bukong-bukong at braso, maaaring kailangan mo ng dagdag na pagsusuri batay sa rekomendasyon ng iyong doktor. Tandaan na ang inyong doktor lamang ang magbibigay ng tamang interpretasyon ng inyong ABI at ng mga susunod na hakbang na dapat gawin upang gamutin ang inyong PAD. Kaya magpatingin na sa inyong doktor at alamin ang tamang paraan upang labanan ang PAD.